Princess Point of View. Nakapikit ang aking mga mata habang sinusuklian ang agresibong halik ni Lorenzo. Nasa loob kami ng kanyang tinted na sasakyan. At kabi-kabila ang aking ungol sa tuwing sinasapo niya ang aking bulubundukin. Nakaupo ako sa kanyang hita habang siya'y nasa driver's seat. Magkaharap kami at halos mapunit ng aking damit dahil sa kanyang paghawak dito. Ngayon lang kami nagkaroon ng oras sa isa't isa dahil out ko na sa trabaho at naghintay siya sa labas. Nasa parking lot pa rin kami ng tinatrabahuhan ko at hindi na nakausa dahil sa kanyang pananabik. Napatingal ako nang bumaba ang kanyang halik sa aking dibdib at napaungol ng sinipsip niya ang tuktok ng bundok ko. Mahina akong gumalaw para maramdaman ko ang kanya. Mas lalo lamang siyang nanabik at napakapit ako sa kanyang bewang. Mas lalo ka lang sumasarap, princess. Hindi na ako makapaghintay. Anya sa gitna ng kanyang ginagawa. Nagkatinginan kaming dalawa. Kung iiwan mo ang asawa mo, araw-araw mo na akong matitikman, Lorenzo. Kailan mo ba kasi siya hihiwalayan? Alam mo namang hindi ko pwedeng hiwalayan si Wilma, hindi ba? Nang narinig ko yon, agad kong pinigilan ng kamay niya na gumapang sa aking panty. Kita kong iritasyon sa kanyang mga mata. Nasa usapan na natin na ibibigay ko lang ang virginity ko kapag hihiwalayan mo na ang asawa mo. Ayokong maging kabit, Lorenzo. Ayokong tagulang ang relasyon natin. Hinalikan niya akong muli sa labi habang naramdaman ko ang kanyang umbok. Nahawakan na ni Lorenzo ang lahat sa akin, pero hindi ko pa kailanman siya hinayaan na ipasok ang sarili sa akin. Yun ang kondisyon ko mula nang magkakilala kami. Naibibigay ko ang sarili ko sa kanya kapag hiwalay na sila ng asawa niya. Alam kong mali ang ginagawa ko. Kabit ako. Homewrecker. Querida. At kung ano-ano pang tawag sa mga babaeng nang aagaw ng may nagmamay-ari na. Pero masyado akong nalulas ipinapakita ni Lorenzo sa akin na parang ang hirap niyang bitawan. Dahil sa kanya guminhaw ang buhay ko. Binibigay niya sa akin ang gusto ko. At sa katunayan, pinapatigil niya na ako sa trabaho ko bilang waitress dahil siya na lang daw ang magpo-provide sa akin. Siyang nagbabayad sa apartment naming magkakapatid. Tinutulungan niya rin ako sa paggamot sa kapatid ko na bata pa lang, nagdadialysis na. Kaya't hindi ko siya basta-bastang maiwan. Kasi siya lang ang gumawa sa akin ng ganito. Kaya't palagi kong sinasabi na iwan na niya ang asawa niya. Nang sabi niya hindi naman niya mahal, na arranged marriage lang sila. Pero kahit sa loob ng 6 na buwan naming relasyon, hindi naman niya ginagawa ang pinapangako niya na hihiwalayan niya na. Sa gitna ng aming mainit na pagsasalo, tumunog ang phone niya. Tumigil siya sa paghalik at kinuha ito sa dashboard. Nakanguso ako habang nakatingin sa kanya na sinasagot ang tawag. Hello? Kita ko ang pag-iba ng kanyang ekspresyon. Para siyang nag-alala. What? O sige, pupunta na ako dyan. Calm down, okay? Binaba niya agad ang tawag at tiningnan ako. Princess, aalis muna ako. May emergency. Saan ka pupunta? Umalis ako mula sa pagkakaupo sa kanyang hita. Inayos niya ang kanyang sarili. Naaksidenteng asawa ko. Kailangan ko siyang puntahan sa ospital. Kumirot ang puso ko. Hinalikan niya ako sa pisngi saka siya pa mismong nagbukas ng pinto. Please, I'm sorry. Kailangan lang talaga eh. Nakagat kong ibabang labi ko. Inayos ko ang aking sarili. Saka lumabas ang kanyang kotse. Hindi na maipinta ang aking muka pero ito naman siguro ang dapat, di ba? Kasi kabit ako. The other woman. Hindi pwedeng mag-demand kasi mas may karapatan ng asawa. Babawi ako, okay? Tumangulang ako saka umatras para makaalis ang kanyang kotse. Nanlabo ang aking mga mata nang tingnan kong papalayo niyang kotse. Nagtiis ako sa ganito kasi mahal ko siya at kailangan ko rin naman siya. Alam kong bawal pero pinagpatuloy ko pa rin. Tumunog ang phone ko at nang tingnan ko ito, nakita kong notification na may sinend siya sa aking bank account. Nakagat kong ibabang labi ko. Hindi ko akalain na papatulan mong lalaking yon, Miss Princess. Napaigtad ako sa gulat sa lumitaw na boses. Lumingon ako at namutla ako nang makita ko si Sir Baron, ang aking boss. Siya ang huling lumabas sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Sir? Pinasadahan niya ako ng tingin. Sobrang desente ng tingin ko sa'yo. Pero sa nasaksihan ko ngayon, mukhang nagkakamali ako. Hinarap ko siya. Anong ibig mong sabihin? I know that guy you're kissing. He's much older than you. And worst, may asawa.
Ibig sabihin lang nun, kabit ka. Kumuyom ang aking kamao. Labas naman to sa trabaho ko bilang waitress mo, sir. Kaya sana, wag mo nilang sana akong pakialaman. Natawa siya sa sinabi ko. Of course, may pakialam ako. I don't want any of my employees na immoral. At masakit sa akin ako mismo ang nakasaksi na nilolokong kapatid ko. Napasinghap ako sa kanyang sinabit na paatras. Kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Sinong kapatid niya? Ang asawa ni Lorenzo? Hinawakan niya ang braso ko't natakot ako. Masaya ka ba na may sinisigira kang relasyon, Miss Princess? Bitawan mo ko. Hindi bagay sa iyong princess na pangalan. Hindi mo deserve tratuhin na parang prinsesa. Because you're a slut. You got it? Padabog niya akong binitawan at saka nilagpasan. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba at tiningnan siyang papaalis. Anong gagawin niya? Isusumbong niya ba sa kapatid niya? Ano nang mangyayari sa akin? Sa kapatid ko? Hinabol ko siya't hinawakan sa kamay. Natigil siya sa pagpasok sa kotse niya at binalingan ako. Huwag mong sabihin please. Naiyak na ako. At bakit hindi? Mas mabuting ang malaman ng kapatid ko para hiwalayan niya ng asawa niya at magkatuluyan kayo. Or pwede niya kayong kasuhan para sa kulungan niyo ipagpatuloy ang kalandian niyo. Gagawin kong gusto mong ipagawa. Please naman huwag mo kaming isumbong. Si Lorenzo, siyang tumutulong sa kapatid kong may sakit sa kidney. Nagdadialysis ang kapatid ko. Please naman huwag muna. Kita kong awa sa kanyang mga mata ngunit saglit lang yon. Iwinaksi niya ang aking kamay. Disgusting. Yun ang katagang iniwan niya bago siya tuluyang sumakay sa kotse. Hindi ako mapakali nang magtungo sa ospital. Kinakailangan ko pang mag-retouch para lang hindi mahalata ng kapatid ko na umiiyak ako. Ano na lang kayang sasabihin niya kapag nalaman ng kanyang tinitingalang kapatid? Ay, isa palang kabet. Kamumuhian niya kaya ko? Huhusgahan? Hindi ko naman gusto si Lorenzo noong una. Siya lang itong lumalapit sa akin at dahil mapera siya, ginamit ko siya. Kaso nang magtagal nahulog na rin ako. Alam ko naman na walang patutunguhan ang relasyon namin. Pero umaasa pa rin ako dahil mahal ko siya. Queenie! Tawag ko sa kapatid ko pagdating ko sa ospital. Ate! Agad ko siyang niyakap. Pasensya na natagalan si ate Bumili ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Umupo ako ng maayos saka inilapag sa side table ang prutas at ang paborito niyang pagkain na fried chicken. Ayos ka lang ba ate? Namumula po yung mga mata mo. Mahina akong napasinghap dahil napansin pa niya yon. Oo naman, napuwing lang ako sa work kanina. Pasensya na ate kung nahihirapan ka ng dahil sa akin. Umiling ako sa kanya. Hinawakan siya sa kamay. Hindi ako nahihirapan, Queenie. Kapag ikaw, hindi ako mahihirapan. Basta lang maging maayos ka, gagawin lahat ni ate. Okay? Huwag mong iisipin na nahihirapan ako. Doon na ako natulog sa ospital dahil kinabukasan, lalabas na si Queenie. Tapos na kasi ang dialysis niya at babalik na naman sa susunod kaya't kinabukasan. Tuwang-tuwa siya nang nakaramdam muli ng init ng panahon. Miss ko nang mag-aral ate. Anya habang nakaupo kami sa waiting area ng ospital sa labas. Gusto mo bang mag-aral ulit? Pwede naman. Ani ko. Umiling siya. Ayokong maging mas pabigat pa sa'yo ate. Huwag mo nga sabihin yan. Mahina akong pinisil ang pisngi niya. Aray! Masasaktan ka talaga kapag palagi mong sinasabi yan. Hindi ka pabigat kailanman. Hindi mo kasalanang nagkasakit ka ng maaga. Lalaban tayo hanggat kaya pa. Okay ba, Queenie? Mabuti at dumating ng tricycle na pinakyaw ko para sa aming dalawa ni Queenie. Kaya hindi na nadagdagan ang aming usapan. Mabuti na rin at day off ko ngayon. May oras akong maghanap ng ibang trabaho. Sa mukha pa lang ni Sir Baron noong nagkaharap kami, isusumbong nga niya ako. Bukod ron ay patatalsikin din ako sa restaurant niya. Inaasahan ko na nga na may babaeng susugod sa akin at sasabunutan ako. Ngunit hindi yun dumating. Hindi rin nagre-reply si Lorenzo sa text ko. Mukhang mas priority nga talagang asawa kesa sa akin. Kaya't imbis na dibdibin ang hindi pagre-reply ni Lorenzo, nagtungo ako sa mall, dalang maraming resume. Nagbabaka sakaling may tatanggap sa akin. Hindi pa naman ako fired sa trabaho ko.
Pero ayoko na ring magtrabaho roon lalo na't nalaman ng boss ko ang immoral kong gawain. Kapatid niya pang asawa ni Lorenzo kaya't magkakagulo talaga. Bibili ka ba, miss? Medyo masungit na tanong sa akin ng sales lady nang makita niyang tinitingnan ko ang isang pulang dress na mukhang babagay sa akin. Tumitingin lang. Agad kong sagot lalo na nang makita ko ang presyo. Kita kong natawa siya sa sagot ko pero hindi naman niya ako pinapaalis. Nang sulyapan ko siya, nahuli kong nasa akin ang kanyang tingin na parabang dudumihan ko ang damit na tinitingnan ko. Siguro, tingin niya hindi ko afford kahit ano pang pagtitig ko sa damit. Well, kung yun ang iniisip niya, tama naman din siya. Hindi ko nga talaga afford. Good morning ma'am, sir. Lumigaya ang tono ng pananalita ng sales lady sa bagong dating na customers. Una kong nakitang isang babaeng maganda ngunit paika-ika ang paglalakad. Mukhang naaksidente yata siya. Tapos nang inilipat kong tingin ko sa kasama niya, doon ako natigilan. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang makita ko kung sino ito. Lorenzo. Nangatog ang aking binti sa nakita at ramdam kong paninikip ng puso ko. Kita ko kung papaano niyang itratong kanyang asawa na para bang hindi niya ito niloloko. Good morning. Gustong bumili ng asawa ko ng dress. Pwede mo ba siyang i-assist? Tanong ni Lorenzo sa sales lady. Of course, sir. Huwag mo kong iwan, babe. Hindi pa ako maayos eh. Malambing na sabi ng babae. Oo naman, babe. I won't leave you. May tatawagan lang akong saglit. Umigting ang pangako at tumalikod para hindi mapansin. Kuyom na kuyom ang aking kamao at gusto kong sumabog. Deserve ko to. Kabit ako kaya't bakit magagalit ako, di ba? Pero masakit pala kapag sinampal na sa akin ang katotohanan. Nagbip ang phone ko kaya't nang tiningnan ko ito, si Lorenzo ang tumatawag. Aba, may gana pa siyang tumawag habang kasamang asawa? Sumulyap ako sa banda niya. Nakapamewang na siya habang hinihintay na sagutin ang tawag niya. Hindi ko yun sinagot, kaya't nag-message na lang siya. Binasa ko ito sa isipan. I can't see you tonight. Busy sa work. Love you. Halos gusto ko nang itapon ang phone ko sa sobrang gigil. Dumaan na lang ako sa ibang exit para hindi halata. Hindi na maipinta ang mukha ko. Sobra na akong dehado at sa totoo lang, gusto kong magpakita para ipakita sa asawa niya na niloloko siya ng asawa niya. Pero kapag gagawin ko yun, mawawalan ako ng pang-dialysis ni Queenie. Si Lorenzo lang naman ang nagbibigay ng pera para doon. Kaya kahit matagal ko nang gustong kumawala sa impyernong pinasok ko, hindi ko magawa kasi kailangan ko pa siya. Naglibot na lang ako sa ibang bahagi ng mall para mawala sa isipan ko ang nakita ko kanina. Kaso masyado yata akong malis ngayong araw dahil sa mall pa talaga na ito. Nakasalubong ko si Sir Baron. Nagulat siya. Nagulat din ako. Mahina akong nagbaw at lalagpasan na sana siya nang nagsalita siya. Hindi mo ba hihiwalayan si Kuya Lorenzo? Napatingin ako sa kanya. Kita ko ang pagpipigil niya. Bakit? Hindi mo pa ba ako sinusumbong? Siya nang napikon sa sinabi ko kasi tuluyan na siyang humarap at hinawakan ako. You're hurting my sister. Hanggat maaga pa, kumawala ka na. Sinasayang mong oras mo kay Lorenzo. Hindi niya iiwanan ng ate ko para sa'yo. Hindi ko kailangan ng concern mo. Buhay ko ito. Kung gusto mong isumbong ako sa ate mo, gawin mo na. Hindi ko iiwan si Lorenzo hanggat gusto niya pa ako. Pakikinabangan ko pa siya. Nagulat siya sa huling sinabi ko. Ano sinasabi mo? Ginagamit mo si Lorenzo? Tumalikod na ako pero hinila niya ako. Ano ba? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Isa kang kabit. Gusto mong ipagkalat ko yun ngayon? Namutla ako sa sinabi niya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa hindi malamang dahilan. Gagawin niya talaga yun? Baron! Sabay kaming napalingon sa tumawag sa pangalan niya. Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Lorenzo, kasama ang asawa niya. Kita ko ang gulat sa mata ni Lorenzo nang makita ko. Lalayo na sana ako kay Sir Baron kaso inakbayan niya akong bigla sa harap pa talaga ng mag-asawa. Baron, you're here! Nag-away ba kayo? Tanong ng asawa ni Lorenzo na may ngiti pa sa labi. Ikaw, Baron inaway mo ba yung girlfriend mo? Umigting ang panga ni Lorenzo. Halos hindi ko siya matignan. Hindi ko kaya. Nag-aaway lang kami sa simpleng bagay ate. Napaangat ako ng tingin kay Sir Baron sa sinabi niya.
Oh, sumama na nga lang kayo sa amin. Double date. Gusto ko ring makilalang babaeng dinidate ni Baron. Ngumiti sa akin ang asawa ni Lorenzo. Para tuloy akong binuhusan ng malamig na tubig. Konsensyang gumagapang sa buong sistema ko kasi siya lang naman ang walang alam dito. At ayokong makasabay sila. Hindi ko kaya. Kaya tatanggihan ko. Pasensya na, may... Of course ate, sasabay kami. Kung okay lang naman kay Kuya Lorenzo? Ni Sir Baron na palagay ko ay double meaning. Oo naman, it's fine with me. Medyo nagulat ako sa pagpayag ni Lorenzo, kaya't nang sinulyapan ko siya ay nakatingin na siya sa akin. Masayang masaya si Wilma, ang pangalan ng asawa ni Lorenzo, nang magtungo kami sa isang restaurant. Palagay ko ay torture to para sa amin at nasisiguro kong masayang masaya si Sir Baron na parusahan ng dalawang manlulokong kilala niya. Halos hindi ko nga mailunok ang pagkain ko. Kaharap ko pa si Lorenzo na panay ang tingin sa akin. Ilang taon ka na, princess? Napaangat ako ng tingin kay Wilma. 18 po. Oh, ang bata mo pa pala. Baron is 25. Mahilig ka pala sa mas bata sa'yo, Baron? Si Kuya Lorenzo nga rin mahilig. Rebat agad ni Sir Baron na nagresulta ng aking pagkabilaok. Sabay pang nag-offer ng tubig sila Lorenzo at Sir Baron. Nanlamig tuloy ako. Kay Sir Baron ang tinanggap ko't ininom to. But what do you mean by that, Baron? I'm 28. Isang taon lang naman ang agwat namin ni Lorenzo. Hindi na ako nagsalita. Nawalan na rin ako ng ganang kumain. Tumayo ako bigla kaya't sabay silang napaangat ng tingin sa akin. Sorry po, mag-CCR lang po ako. Okay, princess. Saglit akong napatingin kay Lorenzo bago ako mabilis na umalis para magtungo sa CR ng restaurant na ito. Pagdating ko sa powder room, agad kong tiningnan ang sarili ko sa salamin. Nakaya ko yun? Nakaya kong harapin ang asawa ni Lorenzo? Naghilamos ako sa aking sarili at nag-isip na ng paraan kung paano makakaalis ng hindi nahahalata. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng powder room at ang paglock nito. Agad ko itong nilingon at nakita ko si Lorenzo na mabilis na lumapit sa akin. Lorenzo, anong ibig sabihin nun? Bakit kasama mo si Baron? Kilala mo siya? Boss ko si Sir Baron sa tinatrabahuhan ko at nahuli niya tayo, Lorenzo. Nanginginig kong sabi. Napasapo siya sa kanyang noo. Alam niya na nakabit mo ako at sinasadya niyang lahat ng ito. I'm sure nasasabihin niya yun sa atin niya. Kita ko na problemado siya. Bakit siya pa? Malaking problema to, princess. Ha? So wala kang gagawing paraan? Pinasok mo ito. Hindi mo naiisip na mahuhuli tayo? Mas maganda sigurong hindi muna tayo magkita. Mga 1 month. Okay lang ba yun sa'yo? Nanlaki ang mga mata ko. Ganun na lang. Sabihin mo na lang na ayaw mo na sa akin. Matatanggap ko pa yun. Hindi. I can't leave you, princess. You know that I love you, right? Hindi ko lang talaga kayang iwan si Wilma. She's a good... Kung good lady pala siya, bakit mo niloloko, ha? Naghanap ka ng iba tapos ngayon hindi mo paninindigan? Naghahanap ka ng paraan para tumagal ang panloloko mo. Princess. Kung ganito naman pala, mas mabuting maghiwalay na tayo. Tigilan na natin to. Total, wala rin naman tong patutunguhan. Hindi ko planong maging kabet habang buhay. Lumabas ako ng powder room matapos sabihin yun at dumiretso sa table namin kanina. Miss Wilma, mauuna na po ako. May gagawin pa po kasi ako Paalam ko agad. Ha? Sayang naman, hindi pa tayo tapos Pasensya na po kayo. Ihatid mo siya, Baron. Hindi na po. Kaya ko pong sarili ko. Enjoy po. Hindi ko na tiningnan si Sir Baron at saka naglakad ng palabas ng restaurant. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Nasasaktan ako dahil sa nangyari ngunit mas nanaigang guilt sa akin. Guilty ako at hindi ko yun matatakasan pa. Hindi muna ako umuwi sa apartment. Ayokong makita ni Queenie na ganitong itsura ko. Ayokong makita niya na malandi ang atin niya, na pumapato sa may asawa. Nagtungo ako sa bar at doon nilunod ang sarili sa alak. Gusto kong kalimutan ang pagkakamali ko. Gusto kong magsisi na nakilala ko pa si Lorenzo. Ngunit hindi ko kaya dahil kahit siraulo yon, minahal ko yon. At siyang dahilan kung bakit patuloy ang dialysis ng kapatid ko. Ngayong hiwalay na kami,
Panigurado akong matitigil ng suporta niya roon kaya't back to zero na naman ako. Isa pa nga, request ko sa bartender. Talent ko yatang pag-inom eh. Ilang baso nang naiinom ko ngunit hindi pa rin ako lasing. Naaalala ko pa rin kasi yung katangahan ko. Mabuti na lang talaga. Hindi ko pa naibibigay ang virginity ko sa kanya. Hindi pa ako ubos talaga. Nang ibigay ng bartender ang bagong in-order ko, itutungga ko na sana ang baso nang may umagaw rito. Nag-init ang ulo ko sa nangyari at binalingan ng umagaw. What the? Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko dahil bumungad sa akin si Sir Baron. Bakit siya nandito? Sinusundan niya ba ako? Akin na nga yan! Sinubukan kong agawin sa kanyang baso ko ngunit iniwas niya ito sa akin. Mas lalo lang akong nainis. Ano bang problema mo? Di tayo close para ganituhin mo ko, Sir Baron. Bakit ka naglalasing? Binasura ka na ba ni Kuya Lorenzo? Ako ang bumasura sa kanya. Wala na kami. Happy ka na? Pwede bang lubayan mo na ako? Hindi makapaniwala ko siyang tiningnan nang siya nang lumagok sa in-order kong alak. Mabuti naman at natauhan ka na. Hindi magandang maging kabit. Umirap ako. Ewan ko sa'yo, sir. Bumaba na ako sa high stool para iwan siya. Ayoko siyang makausap. Baka kung saan patutungo ito't masampal ko pa siya. Pero matigas ang ulo niya. Sumabay siya sa paglakad ko. Hindi mo ba sasabihin sa ate mo ang kalokohang ginawa ni Lorenzo? Tanong ko sa kanya. Gusto mong sabihin ko? Napahinto ako sa paglalakad at hinarap siya. Naghihintay siya sa sagot ko. Bakit mo tinatanong sa akin yan? Ate mo yun, di ba? Gusto mong habang buhay lokohin ng ate mo? Lumapit ang kanyang mukha sa akin. Bakit? Babalikan mo pa ba si Lorenzo? Depende. Umigting ang kanyang panga. Nararamdaman ko na naiinis siya. Lubayan mo nang ako, okay? Saka lang kita lulubayan kung mangangako ka na hindi ka nababalik kay Kuya Lorenzo. Kapag ganon, palalagpasin ko ito. Isesekreto ko ito sa ate ko hanggang sa hukay. Natawa ko. Napakapangit mo namang kapatid. Hindi ko magagawa yan kung akong nasa posisyon mo. Hindi naman tayo pareho, kahit mangako ka. Ba't ako mangangako sa lalaking to? Hindi naman ako bobo para magpauto. Siguro naging bobo ko pagdating kay Lorenzo. Pero sa lalaking to, hindi ako magpapauto lalo na sa mga salita niya. Pamilya niyang ate niya kahit imposibleng hindi niya sasabihin. O sige, hindi ko nababalikan si Lorenzo. Now lubayan mo na ako, okay? Nakatingin lang siya sa akin habang sinasabi ko yon. Kaya't nang hindi siya nagsalita, nilagpasan ko na siya. Pero hindi ako nakaabot sa pintuan ng bar dahil nahila niya akong pabalik sa kanya. At pagharap ko, naistatwa ko nang lumapat ang kanyang labi sa akin. Agresibo ang kanyang halik. Para niya akong pinaparusahan habang sinandal ako sa pader. Sinubukan ko siyang itulak ngunit mas malakas siya. Akala yata niya magpapatalo ako sa kanya kaya't sinuklian ko siya ng halik na nagpayanig sa buong pagkatao niya. Nung unay para lamang maungusan siya ngunit habang tumatagal, nagustuhan ko ang pagpapalitan namin ng halikan. Hindi ko nga namalayan na nasa loob na kami ng kanyang kotse habang patuloy ang pagsasabong ng aming mga dila. Gusto kong lubayan na ako ng lalaking ito kaya't may patutunayan ako sa kanya. Alam kong nilalaro niya lang ako dahil sa kapatid niya, kaya't lalaruin ko rin siya. Hindi ko alam kung saan niya ako dinala. Hindi ko na rin inisip yon kasi mas tumatak sa isipan ko ang paglalaro pabalik sa kanya. Nakita ko na lang sarili ko sa kama at nakadagan siya sa akin. Ganito palang tipo ni kuya. Nasabi niya yon nang nakita niya ang buong katawan ko. Oo. Siya palang yatang lalaking nakita ko ng buong buo. Plano kong ibigay sa kanya para isampal sa kanya na kahit kabit ako, may iniingatan pa rin ako. Gusto kong isampal sa kanya yon. Oo, kaya nga hindi ako maiwan-iwan ni Lorenzo kasi sarap na sarap siya sa akin. Magaling ako sa kama, kaya nabaliw na siya. Ani ko, nagdilim ang kanyang paningin at inatake niya akong muli. Nawala na ako ng paki sa sarili ko mula nang pinasok ko ang ipinagbabawal na mundo. Kaya ngayon kumawala na ako, babangon ako para sa sarili ko. Lumabas ang luha sa aking mga mata nang bigla niyang ipinasok ang kanya sa akin. Natigilan siya sa kanyang ginagawa at gulat na gulat akong tiningnan. Napamura pa siya. You're a virgin? Ngumisi ako dahil kita kong nagulat talaga siya. Na-surprise ka bang walang hiya ka?
Aalis na sana siya sa pagkakadagan ngunit pinigilan ko siya. Tapusin mong sinimulan mo, Sir Baron. Hindi ka naman siguro duwag, di ba? Tapusin mo. Sa gabing yun, ungol at hiyaw ang aking nagawa dahil sa bawat pagkuha niya sa akin. Alam ko na may halo yung galit. Pinagbigyan ko na lang siya na maparusahan ako dahil una't huli na ito. Hindi na siya makakatikim pa sa akin. Kaya nang mag-aalas 3 na ng madaling araw, nagising akong yakap-yakap niya. Maingat akong umalis sa tabi niya at kinuha mga damit ko't sinuot to. Kumuha rin ako ng pera sa pitaka ko at inilapag sa tabi niya. Gusto ko siyang insultuhin gaya ng ginagawa niya sa akin kahapon. Kaya kahit sayang ang pera, tiniis ko ang pagkasayang para sa pride ko. Baron's point of view. Nagising ako na masakit ang ulo ko. Bumangon akong paupo sa kama at hinawakan ang ulo ko. Tiningnan ko ang aking katabit na pansin ko na wala ron ng babae. Kinuha ko ang ilang libo na nakalapag doon at umigting ang aking panga. Talagang hindi siya nagpapatalo sa akin. Ibinigay niya pang virginity niya. Binayaran pa ako ng pera. Ngayon lang ako na-insulto ng ganito. Natawa ako na parang baliw at kinuha agad ang phone ko para tumawag sa restaurant ko. Hello sir, good morning. Naka-duty ba si Miss Princess? Tanong ko. Hindi po sir, mukhang absent po siya ngayon. O sige. Ibinaba ko ng tawag at napasa po sa aking noo. Umuwi ako sa bahay sa umaga na yun at nadatnan ko si Ate Wilma na masayang nagkakape kasama ang kanyang asawa. Natigilan ako at nag-angat ng kilay. Hindi talaga halata na may tinatagong kabit ang walang hiyang to. Masyadong magaling umarte na para bang artista siya. Gusto kong sabihin kay Ate Wilmang nalaman ko ngunit alam ko rin na hindi rin basta-bastang maniniwala sa ate. Mahal niya kasing lalaking to. Ate, pwede bang iwan mo muna kami? Nagtaka si Ate Wilma sa akin. Nandito ka pala, Baron? Ayos ka lang ba? Mainit yata ang ulo mo. Gusto kong kausapin ang asawa mo. Lalaki sa lalaki. Napatingin si ate sa asawa niya na matalim na rin ang tingin sa akin. May problema ba, Baron? Nag-aalala na si ate. Wala naman. Gusto ko lang makausap si Kuya Lorenzo. May ipapa-advise ako sa kanya eh. Tumayo si ate. O sige, babe. Mag-usap muna kayo ng kapatid ko ah. Tumangulang si Kuya Lorenzo. Kaya naman nang iwan kami ni ate, agad akong lumapit at kinuwelyuhan siya. Ano bang problema mo? Asik niya. Ikaw ang problema ko. Anong karapatan mong lukuhin si ate ha? Siraulo ka rin eh no? Gigil na gigil kong sabi. Baron, hindi ko magagawa yun sa ate mo. At talagang gagawin mo pa akong sinungaling hayop ka? Nakita ko kayo ng babae mo. Princess, right? Baron. Ha? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na may nangyari sa amin ng kabit mo. Kapag nabuntis yun, ikaw ang maituturo na ama at mawawasak ang plano mong walang hiya ka. Namilog ang kanyang mga mata at itinulak ako. May nangyari sa inyo ni Princess? Natawa ako. Sobrang desperado ng babaeng yun na lubayan ko siya. Kaya siguro bumigay. Hindi ka man lang nakatikim, Lorenzo. Tingnan natin kung saan naabot yung panluloko mo sa ate ko. Makakaalis ka rin sa pamilyang to. At hindi mo makukuhang gusto mo. Kaya ikinasal si Kuya Lorenzo sa ate ko dahil gusto ni ate si Lorenzo. Ngunit si Lorenzo, gusto ang tulong ng pamilya namin sa negosyo niya. Para bang business marriage lang. Sira ulo ka! Hindi ako nakaiwas sa suntok niya kahit natumba ko. Nasagi pa ang vase sa sala kahit nahulog to't nabasag. Umingay to, kaya't mabilis na nagsipuntahan ng mga kasambahay at si ate. Oh my gosh! What's happening? Lorenzo! Baron! Hinawakan ni Ate Wilma si Kuya Lorenzo na sobra na ang galit. Mukhang may nararamdaman nga siya sa dalagang yun. Pero pati siya, naloko dahil ginagamit lang siya ng babaeng yun. Baron! Ano ba to? Akala ko ba mag-uusap lang kayo? Tinuro ko si Kuya Lorenzo. That man is cheating on you, Ate Wilma. Napasinghap si ate. What? May kabit yan. Yung lalaking iniibig mo. May kabit na sobrang bata pa. Nakita mo na siya, ate. Pinakita ko siya sa'yo. What are you saying, Baron? Sinisiraan mo ba si Lorenzo? Nalaglag ang aking panga. No, of course not. Why would I do that to you, ate? Alam ko naman na una pa lang ayaw mo na kay Lorenzo para sa akin. Hindi ka naman dapat na humantong sa ganito.
My husband is a good man. He won't do this to me lalo na't magkakaanak na kami. Namilog ang mata ko. Gusto kong magmura. What? Baron, please, umalis ka muna rito. This is not a good time. Huwag mo namang sirain ang pangarap ko. Nagtangis ang bagang ko at tiningnan si Lorenzo na parang wala lang. Ang galing umarte. Walang hiya talaga. Maghihiganti ako sa iyong hayop ka. This is bullshit. Sigaw ko't nag-walk out na. Napredict ko na hindi talaga ako paniniwalaan ni Ate Wilma kasi baliw siya kay Kuya Lorenzo. Buhay niya naman yun eh. Kung magpapakatanga siya sa lalaking yun, bahala siya sa buhay niya. Ibinalita sa akin na hindi na nga pumasok si Princess sa trabaho. In short, nag-awol na siya. Sinubukan ko siyang i-contact gamit ang numero na inilagay niya sa resume pero hindi makontak. Sinubukan kong puntahan sa address na ibinigay niya pero ang sabi ng landlady, umalis na silang magkakapatid. Mukhang umalis na nga ang babaeng yun para takasan ng lahat. Pero matatakasan niya kaya ako? Ngayong interesado ako, hindi ko na siya lulubayan. Nagtrabaho bilang maid sa bahay ng isang politiko. May sakit pala yung kapatid niya, kaya nagmakaawa ron. Balita sa akin ni Romulo sa tawag. Isang taong binayaran ko para kumuha ng impormasyon kay Princess. Lalaki bang politiko na yan? May asawa? Tanong ko agad dahil baka naging kabit na naman ng babaeng yun para sa kapatid niyang may sakit. Babae po at biyuda na. Nakahinga ako ng maluwag. Mabuti naman. Manmanan mo lang palagi. Pupunta ako ron pagkatapos ko sa trabaho ko. Nang ibinaba ko ng tawag, inalis ko ang apron ko sa aking katawan. Busy ang restaurant ko kahit nandito ako. Pero mukhang maiiwan ko ito para lang sa babaeng yun. Hindi na ako umuwi sa bahay mula nang kampihan ni ate ang manluloko niyang asawa. Nalaman ko rin na hinahanap din ni Kuya Lorenzo si Princess dahil hindi na siya kinokontak. Bakit niya pa hinahabol ang kabit niya? Sira ulo ba siya? Dapat lang na maunahan ko siya. Binuntis na nga niya ang ate ko eh. Hindi pa rin siya makontento? Princess point of view. Isang buwan nang nakalipas mula nang magbagong buhay ako. Wala na akong cellphone kasi ibinenta ko ito at naging isang kasambahay na lang sa isang mayora sa probinsyang napadparan ko. Kahit gaano pa ako kapangit magdesisyon sa buhay, sinuwerte pa rin naman ako. Napunta ako kay Mayor na matulungin, kaya't siyang sasagot sa dialysis ng kapatid ko. Wala siyang pamilya, wala rin siyang anak. Biyudo na rin kasi namatay na ang asawa sa cancer last year. Maganda naman palang mamuhay ng tahimik, walang drama, hindi kabit. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Natuto na ako sa nakaraan ko. Pinilit kong ibaon yun sa limot at nag-focus sa buhay na meron ako ngayon. Magfo-focus ako sa kapatid kong nangangailangan ng tulong at pag-aalaga ko. Tama na yan, Princess. Magmerienda ka na muna. Ani Mayor at tinapik pang likuran ko. Tumigil ako sa pagpupuna sa lamesa sa sala at nilingon siya. Salamat po. Alika, masyado ka na yatang masipag eh. Hindi bagay sa mukha mo ang ganyan. Nung una, hindi makapaniwala si Mayora na isa kong hampas lupa dahil sa itsura ko. Hindi nga rin siya makapaniwala na 18 anyos pa lang ako dahil sa tangkad at pangangatawan ko. Half American kasi ako and mostly kapag may lahi kang galing sa West, medyo mature ng pangangatawan. Kami na lang dalawa ng kapatid ko kasi iniwan kami ng tatay naming kano. At si Mama, sumakabilang buhay na matagal na. Kaya't kaming dalawa na lang ng kapatid ko. Huwag ka nang maglinis, magbihis ka. Kayo ng kapatid mo, may bisita kasi ako. Napatango ako. O sige po. Masaya ako kasi may interesadong mag-invest sa negosyo ko. Kaya't kikitain ko siya rito ngayon. Excited na nga ako kasi binata pa yun. Baka naman matipuhan ka at gumanda ang buhay mo. Hindi na po ako interesado sa mga lalaki, ma'am. Ay ganon? Nasaktan ka na ba? Ngumiti lang ako at ininom ang juice na bigay niya. Mukhang nasaktan ka na nga. Ako nga eh. Ilang beses nang nasaktan dati noong hindi ko pa nakikilalang asawa ko. Nawalan din ako ng pag-asa. Iha, may darating pa rin namang lalaking para sa'yo. Yung ipagmamalaki kang talaga. Sumikip ang dibdib ko sa narinig. Alam ko naman na hindi yun mangyayari. Sa past ko na isang kabit, may lalaki pa kayang tatanggap sa akin? Magtitiwala sa akin? At magmamahal sa akin? Desisyon ko na hindi na sumabak sa relasyon. Ayoko nang makasira pa ng pamilya. Gusto ko na magbago para sa sarili ko't kapatid ko.
Ngunit masyadong mapaglaro ang tadhana. Kahit anong iwas ko sa mga taong parte ng nakaraan ko, hindi pa rin talaga ako makakatakas lalo na ngayon. Nalaman ko na ang bisita pala ni Mayora ay si Sir Baron. Hindi ako halos makatingin sa kanya pero siya, grabe kung makatingin sa akin. Mr. Morgan, siya nga pala si Princess. Bago pa siya rito pero close na agad kami. Siya nga sanang irereto ko sa'yo pero sabi niya hindi na raw siya interesado sa mga lalaki. Umangat ang isang kilay ni Baron sa narinig. Naglahad siya ng kamay sa akin. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba yun. Pero duda ako na sinadya niya ito. Kahit binigay ko na sa kanya yun, hindi niya pa rin ako tinitigilan. Really? Pwede pa naman natin niyang baguhin. Ani Baron habang naghihintay na tanggapin ko ang kanyang kamay. Bumuntong hininga ako at tinanggap to. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Sayang naman kung babae ng tipo mo, Miss Princess. Agad kong binawi ang kamay ko. Natawa naman si Mayora. Sayang nga eh. Kay ganda nitong si Princess. Hindi nga ako makapaniwala na ayaw niya na sa mga lalaki. Well anyway, samahan mo muna kami Mr. Morgan. Naghanda kami ng dinner. Pagkatapos nito, pag-uusapan na natin ang tungkol sa business. Sure. Hindi talaga kasambahay ang turing sa akin ni Mayora. Isinasama niya kasi ako minsan sa mga lakad niya. At sabay din kaming kumakain sa hapag pati ng kapatid ko. Tahimik kong sinasandukan ng kapatid ko ng kanin habang nag-uusap naman si Mayora at si Baron. Malaki ang ngiti ng aking kapatid. Nakalaro niya kasi ang isang anak ng isang kasambahay na dito rin nakatira. Nag-enjoy ka ba, Queenie? Hinaplos ko ang kanyang buhok. Opo ate, naglaro kami ng Barbie kanina. Napangiti ako. Mabuti ay may mabuting tao pang gaya ni Mayora kasi hindi mapuputol ang dialysis ng kapatid ko. Makakasama ko pa siya ng matagal. Napakabuti mo talagang kapatid, Princess. Napatingin ako kay Mayora na nakangiti na. Ang katapat niya naman na si Baron, seryoso nang nakatingin sa aming magkapatid. May sakit pala itong kapatid ni Princess, Mr. Morgan. Napakabata pa kaya rin siguro ayaw ni Princess na sumabak sa relasyon. Akala ko'y may lalabas na namang insulto sa bibig ng binata, ngunit wala akong narinig. Nakatingin lang siya na para bang may malalim siyang iniisip. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin na sadya ito. Na nalaman niya talaga kung nasaan ako para gawing miserable ang buhay ko. Na kahit wala na kami ni Lorenzo, hindi pa rin niya ako titigilan kasi nasaktan ko ang ate niyang walang kamalay-malay. Excuse me, Mayora, may tawag po. Sambit bigla ng isang kasambahay. Nagpunas ng kamay si Mayora at tumayo. Maiwan ko muna kayong saglit ha. Enjoy the food, Mr. Morgan. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Pagkaalis ni Mayora, tahimik ang namagitan sa amin. Hindi siya nagsalita, hindi rin ako nagsalita. Binilisan ko na lamang ang kain ko para maiwan na siya kaso binasag niya rin ang katahimikan. Bakit ka umalis? Napatingin ako sa kanya. Bakit kailangan mo pang malaman? Umigting ang panga niya. 3,000? Ganun ba kababa ang value ko para bayaran mo ng ganun? Napatingin ako sa kapatid ko bago siya tiningnan. Nandito ang kapatid ko. Huwag mo yang pag-usapan dito. Sagutin mo na lang ako. Oo, mababa ka naman talaga eh. Hindi ka naman magaling. Magpasalamat ka't ikaw pang nakauna. Kaya't lubayan mo na ako. Natawa siya. Gusto ko lang makasiguro na hindi ka na babalik sa siraulong yun. Buntis na si Ate Wilma. Natigilan ako ron. Walang hiya talaga tong si Lorenzo. Walang hiya talaga. Kaya nga ako lumayo eh, kasi hindi na ako babalik. Sigurado yan. Hindi na talaga, kaya't lubayan mo na ako. Pero mukhang hindi niya narinig ang sinabi ko. Bumaling siya sa kapatid ko na inosenteng nakatingin sa kanya. Gusto mo bang mamasyal? Sino po kayo? Nahihiyang tanong ni Queenie. Ako si Baron Morgan. Boyfriend ako ng ate mo. Hindi niya ba nasabi sa'yo? Nanlaki ang mata ko. Talaga po? Boyfriend ka po ni ate? Sumigla ang boses ni Queenie. Ha? Ano sinasabi mo? Huwag mo ang bigyan ng kasinungalingan yung kapatid ko. Boyfriend niya ako. Maniwala ka sa akin.
Hindi ko na nadepensa ng sarili ko dahil bumalik na si Mayora. Sinenyas ni Baron ng aking kapatid na tumahimik, kaya tinikom naman ni Queenie ang kanyang bibig. Hindi talaga ako nagtitiwala sa lalaking to. Alam kong may agenda siya. Gusto niya akong durugin. Hindi naman siguro siya magsasayang ng panahon dito. Kung hindi, di ba? Ayaw niyang magkabalikan kami ni Lorenzo. Hindi ko naman talaga babalikan si Lorenzo. Hindi naman ako ganun kadesperada. Siguro nung una desperada ako na makuhang atensyon niya lagi. Naunahin ako kaysa ang asawa niya. Pero nabagok yata ang ulo ko para matauhan at masabing maling-mali ang ginawa ko. Maling-mali. Pero kaya ko namang baguhin ang sarili ko. Kaya kong magsimula muli at matuto sa nakaraan ko. Patutunayan ko yun sa lalaking to. Ate, ang pogi naman ng boyfriend mo. Nakakatampo kasi hindi mo naman sinabi sa akin. Yun ang wika ni Queenie nang nasa kwarto na kami. Inaayos kong higaan namin nang sabihin niya yun. Hindi ko siya boyfriend. Tanggi ko. Bakit mo tinatanggi, ate? Napapansin ko pa pagdating niya rito kung paano kanyang titignan. Hindi na ako nagsalita. Hindi ako dapat mahulog sa patibong. Baka ang gusto ng lalaking yun, luluha ako. Magiging miserable para maiganti niya ang kapatid niya. Hindi ko siya bibigyan ng ganong drama para magsisi siya dahil hindi niya ako nilulubayan. Akala ko nga'y magiging normal na ang bungad ng kinabukasan ko. Kaso, paglabas ko pa lang ng kwarto, narinig ko na ang boses ni Baron. Napailing na lang ako't dumiretso sa kusina para tumulong sa iba pang kasambahay. Iha, ay gising ka na pala. Napalingon ako nang dumating si Mayora sa lamesa. Nakasunod sa kanya si Baron na preskong presko. Magandang umaga, Mayora. Ay, nakalimutan kong sabihin sa'yo na dito muna mamamalagi si Baron. Alam mo naman, nag-invest siya sa farm ko. Gusto niya makita ang negosyo ko. Sana'y okay lang sa'yo, iha. Kumunot ang noo ko. Bakit sa akin niyo po tinatanong? Bahay niyo po ito, Mayora? Humagikik siya. Naikwento kasi nitong si Baron na jowa ka raw niya. At nagtatampo ka lang, kaya ka lumayas. Umawang ang labi ko't napatingin kay Baron. Mayora, hindi po. Ay sus, huwag mo nang i-deny, iha. Napakagwapo nitong boyfriend mo, itatanggi mo pa ba? O siya, ikaw na lang ang sasama sa kanya sa farm para na rin makapag-usap kayo. Pupunta kasi ako sa munisipyo dahil sa trabaho ko. Hindi na ako nakatanggi kay Mayora dahil umalis agad to sa kusina. Ngiting tagumpay naman ang ipinakita ni Baron na parabang totoo ang pinapakalat niya. Paano ba yan? Hindi mo na ako maiiwasan. Umirap lang ako sa kanya at nilagpasan siya. Sinimulan ko na ang araw ko sa pamamagitan ng pagpasyal kay Baron sa farm ni Mayora. Hindi pa ako matagal dito pero kabisado ko ng lahat. Noong unang linggo ko pa nga rito tinuruan na ako kung papaanong sumakay ng kabayo. Hindi ba tayo sasakay ng kabayo? Tanong niya nang nilagpasan namin ang kwadra. Mas magandang maglakad para makita mo ang farm na nilalabasan mo ng pera. Sagot ko habang patuloy pa rin sa paglalakad. Sayang, marunong pa naman akong mga bayo. Natigilan ako't huminto sa paglalakad. Huminto rin siya kaya't binalingan ko siya. Ayokong makipagplastikan sa'yo, Sir Baron. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Ano bang kailangan mo? Gagawin ko basta tigilan mo na lang ako. Inaako ko ng kasalanan ko. Maling-mali naman talagang pumatol ako kay Lorenzo. Sinusubukan ko na nga magbagong buhay ngayon. Kaya't ano pa bang gusto mong mangyari? Sumeryoso ang kanyang mukha ngunit hindi siya galit. Wala akong makitang apoy sa kanyang mga mata. Kalmado lang ito. Gusto kong panindigan ka. Hindi ako nakapagsalita agad. May nangyari sa atin. Mali ko kasi binuntun ko ang galit ko sa'yo. Masyado kitang nahusgahan. Galit ako kay Lorenzo dati pa. Kahit wala ka pa sa buhay niya. Mas lalo akong nagalit kasi sinisira niya ang buhay mo. Hindi niya sinira ang buhay ko. Sa katunayan, gumaan ang buhay ko sa kanya. Hindi magaan ang pagiging kabit, princess. Dadalhin mo yun habang buhay. Gusto kitang iligtas mula doon kaya't ako nandito. Gusto pa kitang makilala. Sabihin mo na lang na gusto mo lang ng part 2 sa nangyari sa atin para pagbigyan kita agad. Hindi mo na kailangan gawin to. Wala akong planong kilalanin ka at hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Hindi yun ang habol ko sa'yo. Seryoso ko't patutunayan ko yan sa'yo. Pinalagpas ko lang sa tenga ko ang sinabi ni Baron.
Mas naniniwala pa rin ako na may hidden agenda siya. Binaliwala ko rin ang mga pahiwatig niyang sobrang halata. Hindi ko alam kung dapat ba akong kiligin o mairita, lalo na't hinahayaan lang siya ni Mayora. Sumama pa nga siya ng i-dialysis muli si Queenie. Hinayaan ko na lang siya dahil sasakyan naman niya ang gamit. At dahil ilang araw mananatili sa ospital ang aking kapatid, lumabas ako para bumili ng pagkain. Gamit na gamit ko nga si Baron kasi sakay pa ako sa kotse niya. Siya pang nagbayad. Willing naman siya sa ginagawa niya kaya't hinayaan ko na lang. Why don't we eat first? Anya matapos kong bilhan ng prutas si Queenie. Hindi na, mas importante si Queenie. Importante ka rin. Paano mo maaalagaan ang kapatid mo kung pati sarili mo hindi mo kayang alagaan? Natahimik ako sa sinabi niya. Huwag ka nang magreklamo. I know you hate me pero huwag muna ngayon. Wala naman akong ginagawang masama, okay? Ngumiti siya sa akin. Napalunok ako dahil ang ganda ng ngiti niya. Nawala rin ang mata niya. Tumikhim ako. Sige. Nagtungo kami sa isang restaurant. Tahimik lang akong napatingin sa paligid. Hula ako'y mamahalin to. Sa aura pa lang ng mga customers, mga mayayaman na. Ako lang yatang hampas lupang nakapasok. Pinaghila niya ako ng upuan. Inupuan ko yun at saka inayos ang sarili. Nang nagkaharap kami, nagtawag siya ng waiter at sinabi ang gusto niya. Alam ba ng ate mong tungkol sa akin? Sinabi mo na ba? Agad kong bungad pag alis ng waiter. Sinubukan kong sabihin kay ate ang tungkol sa panluloko ni Kuya Lorenzo. Ngunit hindi siya naniwala sa akin. Nagalit pa siya dahil sinisiraan ko raw ang asawa niya. Umawang ang labi ko. Wala ka bang ebidensyang ipinakita? Pwede mo namang sabihin ako. Walang kaso sa akin. Tatanggap ako ng sabunot. Napatingin siya sa akin. Buntis din si ate. Ayokong may stress siya. Mahal na mahal ni ate si Lorenzo, princess. Kahit may mali ang asawa niya, tingin ko palalagpasin niya yun. Napakurap-kurap ako. Kung tanga ko, martir ang asawa niya? Saan mo ba nakilala si Lorenzo? Sa bar. Diretso kong sabi. Nakilala ko siya nung gipit na gipit ako. Hindi ko naman siya gusto nung una naming pagkikita. Gusto ko lang siyang perahan para sa kapatid ko. Hindi ko rin alam nung una na may asawa pala siya. Nalaman ko lang nung magtatatlong buwan na kami. Binala ko nga siyang iwan pero nangako siyang iiwan ng asawa niya. Hindi ko rin mabitawan dahil siyang nagbabayad sa dialysis ng kapatid ko. At napamahal na rin siya sa akin. Hindi lang ikaw ang naging babae ni Lorenzo. Bago ka, may isa pa. Nahuli ko nga kaya't gano'n na lang ang galit ko sa kanya. Alam naman ni ate na may babae ang asawa niya. Pero binabaliwala niya kasi takot na iwan. Mahal niya si Lorenzo Hindi ko alam yun. Babaero pala talaga siya. May anak din siya sa babaeng yun. Nalaglagan pang ako sa nalaman. Ha? Binayaran ni ate ang babae para magpakalayo. Nangako si Lorenzo na hindi na siya uulit. Pero naulit at ikaw yun. Sumikip ang dibdib ko. Kung bulag pa ako kay Lorenzo, baka pilit kong maging bulag at bingis sa nalaman. Ngunit hindi ako bulag sa kanya. Parang nagpasalamat pa ako na iniwan ko siya at hindi ko na ibigay ng tuluyan ng sarili ko sa kanya. Dumating na ang pagkain kaya't hindi na ako nabigyan ng pagkakataong makapagsalita. Wala akong ibang naging reaksyon kung hindi gulat. Gulat dahil bukod sa akin, meron pa palang iba. Hindi na kami nag-usap hanggang sa natapos kaming kumain. Wala rin kasi akong sasabihin. Gulat ako at naisip ko kung ako yun. Are you okay? Tanong ni Baron paglabas namin ng restaurant. Oo, tipid kong sagot. May dala na akong paper bag. Nag-take out kami para kay Queenie. Huwag mo nang isipin yung sinabi ko. Pinagbuksan niya ako ng pinto sa front seat, bagay na nagpatigil sa akin. Princess, ngayon ko lang napagtanto, para kaming nagde-date. Bagay na hindi nangyari sa amin ni Lorenzo lalo na kapag maaraw. Patagulang palagi. Ganito siguro kapag hindi tinatago. Walang konsensyang dinadala araw-araw. Walang sabit. Ganito dapat sanang pipiliin mo, princess. Yung kaya kang ilakad sa araw. Hindi ka ikakahiya. Hindi ka itatago sa mundo. Gusto ko yung sabihin sa sarili ko kasi marami akong napagtanto sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Princess, napasapo ako sa aking noo nang pinitik niya ito gamit ang kanyang daliri. Napanguso ako sa ginawa niya. Ang sakit nun .
You're spacing out. Are you okay? Ayaw mo pa bang umalis? Napakurap-kurap ako't agad sumakay sa kotse niya. Narinig kong mahina niyang pagtawa. Natulala ako saglit sa loob. Let's go. Baka hinahanap ka na ng kapatid mo. Tuwang-tuwang kapatid ko nang dalhan ko siya ng pagkain. Ito'y mga pagkain na hindi pa niya natitikman buong buhay niya. Parang natunaw ang puso ko sa reaksyon ng aking kapatid. Na kahit may kondisyon siyang dinadala, hindi niya pa rin pinigilan ng sarili niya na maging masaya. Salamat. Ani ko kay Baron na umuwi na kami. Ang saya ng kapatid ko sa pagkaing binigay mo. Walang anuman, Princess. Tumahimik bigla ang paligid. Hindi na kasi ako nagsalita at siya rin. Ang awkward na tahimik. Narinig kong sariling pagtibok ng puso ko. Nandito kami sa may veranda. Tulog na si Mayora. Ganon din ang kapatid ko kaya't pagdating namin, dito namin naisipang mag-usap muna ng mas malalim. Wala na akong sasabihin. Matutulog na ako Umusog ang upuan nang tumayo ako. Tumayo rin siya. Princess. Bakit? Papayag ka ba? Saan? Seryoso niya akong tiningnan. Manliligaw ako. Gusto kasi kitang maging girlfriend, Princess. Hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi kaya't gulat na gulat ako. Ha? Hindi to paghihigante. Lahat ng ipinakita ko sa iyo ngayon ay dahil gusto kita. Wala na akong pakialam sa nakaraan mo. I'm here to get to know you more and make you fall in love with me. Na kapag ako na ang nasa sistema mo, makakalimutan mong masalimuot mong nakaraan. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Totoo ba yan? Ayoko ng laro, Baron. Gusto ko ng seryoso sa akin. I'm serious. Kung gusto mong malaman kung gaano ko kaseryoso, kapag umabot tayo ng 6 na buwan, magpapakasal na tayo. Nanlaki ang mata ko sa kanyang sinabi. Ha? Kasal? Oo, kasal. Gagawin kitang asawa. Kaya kung papayagan mo ko, manliligaw ako. Nakagat kong ibabang labi ko. Sige. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Malaki ang ngiti na nakaguhit sa kanyang labi. Good night, Princess. I'll see you tomorrow. Hindi ako nakatulog sa gabing yun. Hindi kasi ako pinatulog ni Baron. Buong gabi siyang nasa isipan ko. Kaya't kinabukasan, sabog na sabog ako. Sobrang happy ko talaga, iho, na sa akin ka nag-invest. Dumarami ang mga taong gustong maging supplier ako, lalo na sa poultry ko. Last term ko na kasi sa pagiging mayora at magre-retiro na rin ako sa politika para mag-focus na ako sa business ko. That's good to hear po. But I noticed, mahal ka ng mga tao rito. Tumawa si Mayora sa sinabi ni Baron. Oo nga Gusto nga nilang tumakbo pa ako pero sa ibang posisyon naman. Ang kaso nagawa ko ng dapat baguhin sa bayan na ito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga kutsara at tinidor na sumabay rin sa kanilang kwentuhan dito sa pagkainan. Hindi ko nga namalayan na natutulala na pala ako. Kung hindi ako kinalabit ng aking kapatid, hindi ko mapapansin yon. Are you okay, Princess? Napatingin na ako kay Mayora. Pati si Baron, nasa akin na rin ang tingin. Opo, ayos lang ako, Mayora. Pasensya na po. How was your relationship pala? Nagkaayos na ba kayo? Napatingin ako kay Baron sa tanong ni Mayora. Ngumisi siya sa akin at siyang sumagot sa tanong. Nililigawan ko siya, Mayora. Kinilig si Mayora sa narinig at namula ang aking muka. Kuya, bakit po kayo nanliligaw sa ate ko? Di po ba kayo na? Binalingan ni Baron ng kapatid ko. Manliligaw ako ulit, Queenie. Yun kasi ang gusto ko. Kinilala namin ang isa't isa ng masinsinan. Sinabi ni Baron sa akin na hindi siya nagmamadali, na magiging patient siya para sa akin. Hindi ako lubos nagtitiwala sa naging nakaraan ko. Gusto ko ng maingat at natural na pag-ibig. Kung ito na talagang para sa akin, magpapasalamat ako ng todo sa Panginoon kasi wala akong kaagaw. Wala akong kahati. Isa lang, ako lang. At kaya kong ipagmalaki. Malaki ang ngiti sa aking labi habang nakayakap sa kanya mula sa likuran. Nagrenta siya ng isang big bike at namasyal kami. Kaming dalawa lang. Unti-unting sumaya ang puso ko. Na-appreciate ko ito. Na kahit makasalanan akong tao,
Binigyan pa rin ako ng pagkakataon ng Panginoon na magbago at magsimula muli. Matatanggap kaya ako ng pamilya mo? Tanong ko kay Baron isang gabi. Nasa pool area kami ng bahay ni Mayora. Nakaupo kami sa edge habang ang mga paa at tuhod namin nakababad sa tubig. Nakapatong ang kamay ni Baron sa kamay kong nasa tiles ng pool. Oo naman, matatanggap ka nila. Binalingan ko siya. Walang sikreto ang hindi mabubunyag, Baron. May nakaraan kami ni Lorenzo. At tingin ko, malalaman at malalaman din niyon ng ate mo. Wala silang magagawa kung hindi ang tanggapin ka, Princess. At isa pa, kung malaman man yun ni ate, nasa tabi mo lang ako. Tumango ako saka hinayaan siyang yakapin ako at halikan sa aking noo. Mahigit 2 buwan ang durasyon ng panliligaw ni Baron. Hindi ko nga namalayan na gano'n na pala katagal. Masyado na akong nasanay sa presensya niya na nakalimutan ko kung ano talaga ang kanyang ginagawa. Kaya't matapos nitong dialysis ng kapatid ko ngayon ay bala ko siyang sagutin at maging boyfriend ko. Susunduin kita pagkatapos nyo dyan sa ospital ha? Ani Baron sa tawag. Umuwi kasi siya sa kanila dahil nagkaproblema ang restaurant na isa sa mga negosyo niya. Kaya't hindi niya kami nasamahan ng i-dialysis muli si Queenie. Hindi naman kailangan, Baron. Mag-focus ka na muna sa negosyo mo dyan. Kaya naman namin. Malapit na rin naman kaya't susunduin ko kayo para sabay-sabay na tayo umuwi. Napabuntong hininga ko. O sige, salamat. Niyakap ko ang aking sarili pagbaba ko sa tawag. Nasa labas ako ng ospital. Gabi na at medyo mahangin. Bukas pa ang labas ni Queenie ngunit pupunta ngayon si Baron. Palagi kong pinagdarasal na sana maging maayos ng kapatid ko. Masakit sa akin ang makikita siyang nagdurusa sa sakit niya na namana niya lang din sa mama ko. Naghihintay lang din naman kami ng transplant. Kapag meron na, sigurado akong magbabago na ang buhay ng kapatid ko. Babalik na sana ako sa loob ng ospital nang biglang may bumusina. Nang balingan ko ito, isang pamilyar na sasakyan ang nakita ko. Kinabahan akong bigla. Huminto ito sa parking lot at nang nakita kong lumabas, napaatras ako. Princess! Nagmamadali sa paglapit sa akin si Lorenzo. Anong ginagawa mo rito? Paano mong... Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla niya akong niyakap. Mabilis ko siyang itinulak. Ano ba? Napasuklay siya sa kanyang buhok. Napansin ko na mahaba na ito. Ang tagal kitang hinanap. Dito lang pala kita makikita. Miss na kita, Princess. Bumalik ka na sa asawa mo, Lorenzo. Magpakatino ka na. Huwag mo na akong gambalain. Sinubukan ko siyang iwan pero nahawakan niya ako sa braso. Ano ba? Ginawa ko ng gusto mo. Nag-file na ako ng annulment. Nanlaki ang mata ko. Humigpit ang hawak niya sa akin. Iyon naman ang gusto mo, di ba? Ang hiwalayan ng asawa ko para hindi na kita itatago. Bitawan mo ako! Sigaw ko. Princess! Wala na tayo, Lorenzo. Huwag mo na akong idamay sa mga problema mo. Hindi ko balak na maging kapalit ng asawa mo. Hindi kita mahal. Sinasabi mo lang yan dahil galit ka sa akin. Please, Princess, magbali ka na tayo. Ikaw ang tunay na gusto kong makasama. Pwes hindi ikaw ang gusto kong makasama, Lorenzo. Ang relasyon natin, pagkakamali yun. Maling desisyon yun, Lorenzo. Kaya sana tigilan mo na ito. Magbago ka na. O bakit? Kasi may bago ka na? Oo, may bago na siya. Parehas kaming napalingon sa bagong boses na aming narinig. Paglingon ni Lorenzo sa likod niya, napasigaw ako nang sinuntok siya agad ni Baron. Baron! Mabilis akong tumakbo para hilahin si Baron palayo. Bagong dating pa siya't gigil na gigil. Samantalang itinayo ng security guard si Lorenzo. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa braso. Wag! May ginawa ba siya sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Narinig namin ang tawa ni Lorenzo kaya't sabay namin siyang tiningnan. Siya pa ng bago mo, Princess? Lintik ka, Baron. Mga agaw ka. Nagsalita ang manluloko. Mas walang hiya ka. Anong klase kang asawa, ha? Matapos mong magbenepisyo sa kasal niyo ni ate, lolokohin mo siya? Hindi lang to 1 beses, ha? 2 beses nang salot ka. Tama na, Baron. Kasalanan yun namin ni Lorenzo. Mas kasalanan niya. Binilog ka niya. Binigyan ng mga luho para patulan mo siya. Baron! Napahiwalay ako kay Baron nang may humila sa buhok ko. Napasigaw ako sa sakit at nang maharap ko ang may gawa. Sinampal niya ako kaya't napaupo ako sa lupa.
Ate! Mabilis akong dinaluhan ni Baron. Nagkagulo na rin ang ibang nakakita sa amin kasi nasa labas lang naman to ng ospital. Ikaw pala? Ikaw palang babae ni Lorenzo? Ikaw ang dahilan kaya niya ako iiwan. Kaya bata-bata mo pang landi-landi mo na. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Patawarin mo ko, ma'am. Pagkakamali ko po. At ngayon kapatid ko naman ang tutuhugin mo, ha? Tama na yan, ate. Huwag mo siyang saktan. Ani Baron. At talagang kinakampihan mo pa yan kesa sa akin? Oo. Gaya ng pagkampi mo sa asawa mo kahit ilang beses ka nang niloloko. Baron! Hindi makapaniwalang sabi ng ate niya. Pinatayo ako ni Baron. Nagsisisi na si Princess sa nagawa niya, ate. Pinipilit niyang magbago. Si Lorenzo nagpunta sa kanya rito para guluhin ulit siya. Ikaw, ate, dapat mo na siyang hiwalayan. Hindi na nakakabuti sa'yo sa magiging anak mong lalaking yan. At ang babaeng yan, sa tingin mo nakakabuti siya sa'yo? Sa tingin mo matatanggap ko yan? Na ang dating babae ng asawa ko, nobya mo na? Malaking sampal to sa akin, Baron. Lalayo kami. Para hindi mo maalala. Lalayo kami. Tanggap kong nakaraan ni Princess at naniniwala ako na hindi niya gagawin sa akin ang nangyari sa'yo. Ilalayo na sana ako ni Baron ngunit nagpumiglas ako at lumapit kay Wilma. Napaatras siya sa paglapit ko. Anong gagawin mong malandi ka, ha? Lumuhod ako sa harapan niya at ang aking mga matay nasa sandals na niya. Patawarin mo ako sa nangyari. Alam kong nasaktan ko ang damdamin mo at hindi ko maibabalik ang panahon na iwan. Walang nangyari sa amin ni Lorenzo. Totoo yun. Hindi ko ibinigay ang sarili ko sa kanya. At alam ko na mali ang ginawa ko. Mali na pumatol ako sa kanya, ma'am. Masyado lang akong nadala sa emosyon eh. Nadala po ako sa kabaitan niya. At sa kawalan na rin ng buhay kaya't hindi ko siya nahiwalayan nang malaman kong may asawa na siya. May problema sa kidney ang kapatid ko. At nagbebenepisyo ako sa perang binibigay ni Lorenzo sa akin noon para sa kapatid ko. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko sa sandals niya. Nagsisisi na ako, ma'am. Lalo na nang nakita kitang sa personal. Masyado ka pong mabait at maganda para lokohin ng ganito. Hindi mo deserve ang ganun, Kit. Sorry po dahil isa ako sa nagbigay ng sakit sa puso mo. Matapos kong sabihin yon, yumuko ako hanggang sa humalik ang noo ko sa lupa. Narinig ko ang kanyang pagsinghap. Napahagulgol pa ako sa sobrang pagsisisi. Princess! Tawag ni Baron sa akin. Nag-angat ako ng tingin kay Wilma na umiiyak na rin. Buntis pa naman siya. Pero sana wag niyo po akong bawalan sa kapatid mo. Sa kanya ko lang naranasang ibigin ng tunay eh. Yung hindi na kailangang magtago. Walang kaagaw. Ako lang at siya lang. Maaaring hindi ako mapagkakatiwalaan dahil sa Pasko. Pero sinusubukan kong palaging magbago. Napatakip na si Wilma sa kanyang bibig upang pigilan ang sarili sa paghagulgol. Pagbigyan mo ng lalaking yan, ate. Hiwalayan mo na siya. Darating din ang tunay na magmamahal sa'yo. Napaiyak na nga si Wilma sa sinabi ni Baron at ako naman ay pinatayo ni Baron at niyakap ako. Hindi ko inaasahan ang gabing to. Hindi ako handa sa ganitong pagkikita. Pero mabuti na rin. Nabigyan ako ng pagkakataong masabi ang matagal ko nang tinatago. Bumalik ako sa loob ng ospital na sobrang magaang mata. Mabuti at tulog na si Queenie kahit hindi niya yun nakita. Hindi ako iniwan ni Baron. Nasa tabi ko lang siya. Niyayakap ako. Baron, siguro, tigilan. Huwag mong sasabihin yan. Ayoko lang na magkagulo kayo ng ate mo nang dahil sa akin. Maiintindihan din niya ako. Mahal ako ni Ate Wilma. Maiintindihan niya rin ako. At niyakap niya ako. Hindi ko muna naibigay kay Baron ang sagot ko dahil sa nangyari. Nag-focus muna ako sa kapatid ko na lumalaban sa sakit niya. At isa pa may kidney transplant na siya. Sa tulong ni Mayor at ni Baron, naging posible ang lahat. Makakapag-aral na po ako. Ani Queenie nang ibalita namin yun sa kanya. Oo. Naiiyak kong sabi. Hindi ka na rin pupunta palagi sa ospital kasi maayos ka na. Yay!
Sobrang saya ng kapatid ko nang malaman niya yon. Sobra rin ang pasasalamat ko kay Mayora na dati lang estranghera sa akin, ngunit ngayon ay halos kapamilya ko na. Ganon din kay Baron. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Halos minuminuto akong nagpapasalamat sa kanya kasi nag-effort talaga siya na hanapan ng kidney ang kapatid ko. It's all for you, princess. Para mapanatag ka na rin. Mahal kita. Mahal din kita. Maraming salamat. Dasal ang ginawa ko nang sinimula ng operasyon. Hindi ako iniwan ni Baron sa lahat. Sinamahan niya ako sa hirap at ginhawa. Kaya naman sobrang saya ko nang dinggin ng Panginoon ang dasal ko. Tagumpay ang operasyon ni Queenie at magiging normal na ang buhay ng kapatid ko. Napahagulgul ako sa saya habang yakap si Baron. Pati ang doktor, sobrang saya't naiiyak na rin sa amin. Si Queenie ang tanging natira sa pamilya ko at nalagpasan niya ang hindi nagawa ni Mama. Sinuwerte si Queenie dahil may ipinadala ang Panginoong Diyos para tulungan kami. Queenie! Diretso ang paglapit ko sa kapatid ko nang pwede ko na siyang makita. Kamusta ka? Naninibaguhan ako, ate. Anya. Nag-a-adjust pa rin siya pero sobrang saya ko. Salamat sa Diyos, Queenie. Masayang masaya ako para sa'yo. Marami pong salamat, ate, kasi hindi mo ako sinusukuan. At hindi ka sumuko, Queenie, kaya't naawa ang Diyos at binigyan ka pa ng pag-asa. Hindi naging hadlang ang nakaraang pagkakamali ko para matulungan kami ni Lord. Hindi niya ako binigyan ng karma, kung hindi second chance para baguhin ang kapalaran ko. Masaya ako sa naging takbo ng buhay ko ngayon. Nagpapasalamat ako kasi napunta ako sa mga tamang tao at tamang kapaligiran. Hiniwalayan ni Wilma si Lorenzo. Iyon ang narinig ko mula kay Baron. Pinalayas ito at binawi ang tulong ng pamilya sa negosyo ng lalaki. Nagkaayos na rin silang magkapatid at tinulungan pa sa pagpoproseso ng annulment. At ako, masaya akong hinatid ang kapatid ko sa kanyang first day of school. Ate, ang laki na ng edad ko. Pwede pa kaya ako sa grade 3? 10 anyos na ako eh. Napakamot siya sa kanyang ulo. Hindi naman basehan ng edad sa pag-aaral. Queenie, nahuli ka lang pero hindi pa huli ang lahat, okay? Mag-enjoy ka sa school. Opo. Napangiti ako nang makita ko siyang tumatakbo papasok ng gate ng school. Humarap pa siya sa akin at kumaway. Kumaway din ako at napangiti. Psst! Nilingon ko yun. Nakita ko si Baron na bagong dating. Hindi kasi ako nagpahatid sa kanya sa school. May dala siyang bulaklak nang lumapit siya sa akin. Para sa'yo. Salamat. Inakbayan niya ako. Ano? Handa ka na bang harapin si ate? Napalunok ako. Hindi kaya niya ako sasabunutan? Hindi na niya gagawin yun dahil may bago nang nagpapatibok ng puso niya. Siya nga ang nag-request na isama ka sa dinner mamaya. Ganon kabilis ang panahon. 1 taon nang nakalipas mula na mangyari yon at marami nang nagbago. Boyfriend ko na si Baron at ang ate niya, annulled na at may bago nang iniibig. Natanggap ang kanyang anak kay Lorenzo. Wala na kaming balita kay Lorenzo. Huli kong balita tinakasan ng investors ng kanyang negosyo kasi nalugi. Grabe yung nangyaring plot twist sa buhay niya. Kahit ako hindi ako makapaniwala. Sinalo niya ang lahat ng karma. Ate. Unang lumapit si Baron sa atin at niyakap ito. Nanatili lang ako sa pwesto ko. Humigpit ang hawak sa kamay ng kapatid ko. Nang bumaling ang mata ni Wilma sa akin, nagulat ako nang ngumiti siya. Alika. Napalunok ako at lumapit sa kanya. Magandang hapon po. Glowing na glowing si Wilma. Para siyang mas bumata. Siguro dahil alagang-alaga siya ng bago niya. Kamusta ka na? Bungad niya sa akin. Ayos naman po. Ikaw? I'm so happy, princess. Huwag kang maiilang. Past is past. Masaya na ako sa bago ko, si Christoph. Napansin yun ni Wilma kaya tinawanan niya lang ako at pinaintindi sa boyfriend niya. Masaya at walang bitterness ang dinner namin. Hindi iba ang trato sa akin kahit may nagawa akong kasalanan dati. At dito, alam ko na nahilom na ang sugat
at tuluyan ng ibinaon sa limot ang nakaraan. I love you, Baron. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Ani ko sa kanya pagkatapos naming mag-dinner kasama ang ate niya. I love you too, Princess. At napapikit ako nang halikan niya ako sa labi. Sa puntong ito, alam ko na hindi ko na siya bibitawan pa. Wakas!